May isang kaharian na maunlad at masigla. Pinamumunuhan nina Haring Fernando at Reyna Valeriana. Ang mag-asawang may 3 prinsipeng anak, sina Don Pedro at Don Diego, at ang kanilang bunsong kapatid na si Don Juan. Isang gabi, habang masarap ang tulog ng iba, ang mahal na monarka ay dinalaw ng masamang panaginip. Naging sanhi ito nang hindi niya malaman na sakit. Isang mediko ay ang nagpahayag kung ano ang gamot sa natatanging sakit ng Haring Fernando. Isang engkantadyang ibon na ang pangalan ay Ibong Adarna, na matatagpuan sa kabundukan ng Tabol sa puno ng Piedras Platas. Inutusan ni Haring Fernando ang kanilang panganay na anak na si Don Pedro. Inabot siya ng 3 buwan sa paglalakbay kasama ang kanyang kabayo. Natagpuan niya ang kabundukan. Nakita at narinig niya na humuning ang Ibong Adarna. Subalit siya ay naging bato. Nang hindi na nakabalik, inutusan na ni Haring Fernando ang ikalawang anak na si Don Diego na hanapin ang nawawalang kapatid at hulihin ang Ibong Adarna. Inabot naman ng mahigit 5 buwan ang paglalakbay ni Don Diego, kasama din ang kanyang kabayo. At parehas lang din ang kanilang pinagdaanan. Tulad ng kay Don Pedro, naging bato rin ang pangalawang anak. Huling inutusan ni Haring Fernando ang paborito niyang anak na si Don Juan. Ibang-iba ang ginawang paglalakbay ni Don Juan. Siya ay naglakad lamang at nagbaon ng 5 pirasong tinapay. Habang siya ay naglalakbay, siya ay nakakita ng isang ermitanyong sugatan at tinulungan ito. Nang makarating sa kabundukan, binigyan siya ng ermitanyo ng isang labaha, 7 dayap at gintong sintas. Nagkita na si Don Juan at ang Ibong Adarna. Huli ay nahuli na rin ang mahilap na ibon at kanyang nailigtas ang kanyang mga kapatid na naging bato. Sa kanilang paglalakbay pabalik sa Barbania, nakaramdam ng kasakiman si Don Pedro at dinamay pa si Don Diego. Binugbog at iniwan nila sa kagubatan si Don Juan. Naiuwi ng dalawa ang ibon sa kaharian ng Barbania, subalit ayaw nitong umawit. Si Don Juan naman ay muling tinulungan ng ermitanyo, kaya nanumbalik ang kanyang lakas at nakauwi sa Barbania. Sa huli, umawit na rin ang engkantadyang ibon at gumaling na si Haring Fernando. Isiniwalat ng Ibong Adarna ang ginawang pagtataksil ng 2 kapatid
kay Don Juan. At nagalit si Haring Fernando at tinanggalan sila ng karapatan. Subalit, hiniling ni Don Juan na patawarin na lamang ang mga kapatid sa kanilang ginawa. Dahil sa angking ganda ay nawili ang hari sa ibon. Sa takot na mawala ang ibon ay inutusan niya ang 3 anak na magbantay. Nakatulog si Don Juan habang nagbabantay sa ibon at pinakawalan ng 2 magkapatid ang ibong Adarna. Dahil sa takot na baka maparusahan ng ama, ay tumakas at naglakbay hanggang sa makarating sa Armenia upang doon manirahan. Doon ay sinundan naman siya ng kanyang mga kapatid. May natuklasan sila doon na mahiwagang balon. Lahat sila ay nagtangkang bumaba, ngunit si Don Juan lang ang nakapagpatuloy hanggang sa pinakailalim na bahagi. Nang maabot ang kailalimang bahagi, ay natuklasan niya ang isang lugar na malaparaiso sa ganda. Nakilala niya doon sina Doña Juana at Prinsesa Leonora. Natalo niya ang mga tagapagbantay ng mga prinsesa, katulad ng higante at serpiente na may 7 ulo. Inilabas niya ang mga ito sa balon, ngunit biglang naalala ni Prinsesa Leonora ang naiwang singsing. Muling bumalik si Don Juan sa balon upang kunin ang singsing. Nang makarating sa baba ng balon, ay pinutol ni Don Pedro ang lubid at nalaglag si Don Juan. Inutusan ni Prinsesa Leonora ang kanyang alagang lobo upang iligtas si Don Juan. Nang makaligtas at gumaling ang kanyang mga sugat, ay muling nagkita si Don Juan at ang ibong Adarna. Inutusan ng ibon na pumunta ang prinsipe sa Reino de los Cristales. Ginabayan siya ng mga ermitanyo at inihatid siya ng isang olikornyo papunta sa Reino. Inabot siya ng 1 buwan sa paglalakbay bago tuluyang makarating sa banyo na paliguan ni Maria Blanca. Si Maria Blanca ay isa sa mga prinsesa ng Reino de los Cristales na anak ng tusong hari na si Salermo. Doon ay umarap siya sa iba't ibang pagsubok ni Haring Salermo upang payagan na mapasa kanya ang anak na si Maria Blanca. Sa huling pagkakataon ay naisahan ng hari si Don Juan. Nalaman ni Maria Blanca ang plano ng ama, kaya tumakas siya kasama si Don Juan. Dahil sa galit, ay isinumpa ni Haring Salermo na makakalimot si Don Juan at pagtataksilan si Maria Blanca.
Nang makabalik sa kaharian ng Berbanya, ay nakalimot nga si Don Juan. At inibig si Prinsesa Leonora. Hindi ito matanggap ni Maria Blanca, kung kaya't nagpanggap siya bilang emperatriz na panauhin sa kasal nina Don Juan at Prinsesa Leonora. Gumawa ito ng paraan upang ipaalala sa prinsipe ang mga pagsubok na napagdaanan at ang pag-iibigan nilang dalawa. Paglaon ay muling bumalik ang alaala ni Don Juan at humingi ng tawad. Nangako ito na hindi na muli magtataksil. Ipinamana kay Don Pedro at Prinsesa Leonora ang kaharian ng Berbanya, samantalang si Don Juan at Maria Blanca naman ang namuno sa Reino de los Cristales.